Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So nakakatuwang isipin, no, ang layo na narating natin. Yung last year pa and then January, ngayon ay magtatapos na yung October. 2 buwan na lang po matatapos po natin 365 Bible verses everyone should know na wala pong naputol, no? Wala tayong cut consistently na produce po natin yung mga videos natin. Kaya maraming salamat po sa mga katuwang natin sa ating mga devotions po. Now, gusto ko pong batiin yung mga followers ng ating Panginoon Jesucristo sa UK, and I hope malaking tulong po sa inyo yung mga devotions po natin. Yung theology ko, malaki po dyan ay nakuha ko sa mga naunang Kristiyano sa England, no? Mga naunang Kristiyano sa United States of America, yung mga Puritans, mga pinersecute long time ago. Kaya malaki po yung influence nila sa theology na tinuturo ko. Now, tuloy po natin ating talakayan po sa Redeemer God, Understanding Biblical Hope. Yung pag pinag-usapan natin yung biblical hope, eschatology, future, anong mangyayari sa hinaharap. Magandang pag-aralan yung mga sinulat ng mga unang Kristiyano sa England. Sinulat ng mga unang Kristiyano sa United States of America. Yung mga sinusundan ko dyan, sila John Wesley, Jonathan Edwards, yung mga pananaw nila talagang world conquest. Talagang sasakupin ng Panginoong Jesucristo yung mga kaharian ng lupa. Magtatagumpay ang Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. So, Redeemer God, ang Diyos po natin ay manunubos at tinutubos niya yung broken world. Inaayos niya yung mundo na nawasak dahil sa kasalanan. At yan po ay pag-asa natin, no? Na yung Diyos natin isang manunubos. Now, ang pag-aaralan po natin ngayon ay matatagpuan po sa Genesis chapter 49 verse 10. Again, nagsimula po yung devotion natin sa God of Redemption or Redeemer God. Creation, lumikha ang Diyos, napakagandang mundo, nahulog sa kasalanan, pero ang Diyos natin, nangako siya ng redemption. Nangako siya ng pagtutubos. Simula sa Genesis chapter 3 verse 15 kung saan nahulog ang tao sa kasalanan, in the same chapter, nangako siya na ang binhi, yung seed of the woman, ay darating ang Misayang Panginoong Jesucristo at siya yung dudurog sa ulo ni Satanas. And then the promise of redemption, makikita natin sa buong Old Testament, napakarami po niyan. So, isa po sa pangako natatagpuan po sa Genesis 49 verse 10. Ito po ang sinasabi. Pakinggan niyo pong mabuti, isa po ito sa mga favorite na talata ko sa Bible. Ang sabi po dito, the scepter, yung tungkod ng pamamahala, tungkod ng isang hari, no? The scepter will not depart from Judah nor the ruler's staff from between his feet until he, the Messiah, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nations shall be his. Ang setro ay hindi mahihiwalay kay Judah, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa ang Shiloh or Shiloh. Yung Shiloh po sa Hebrew po yan, Shiloh talaga yan. Until he, yung Shiloh, ay dumating at ang pagtalima ng mga bayan sa kanya. Ibig sabihin, pag dumating yung Shiloh, yung Messiah, yung mga bansa susunod sa kanya. Ito po ay propesiya sa Genesis 49 verse 10. Kaya po ang Panginoong Jesucristo tinatawag na Lion of Judah kasi ang Panginoong Jesucristo ay galing po kay Judah. Si Judah po sa Genesis 49:10 ay pinagpapala ni Jacob bago mamatay si Jacob. At ito po yung sinabi ni Jacob sa kanyang anak na si Judah. Judah, sa iyo manggagaling ang Messiah. Kaya from Judah to David to Jesus Christ. Hindi po naputol yung lineage na yan hanggang sa ipanganak ang Messiah. At ang Messiah po ang maghahari ng pangwalang hanggan at lahat ng mga bansa susunod sa kanya. So sa Revelation chapter 5 verse 5, ang Panginoong Jesucristo po ay tinatawag na Lion of the tribe of Judah, the root of David. Siya po yung mananagumpay, leon na mula sa tribo ng Huda. Siya po yung hari na ipapanganak, ang Messiah na maghahari sa lahat ng mga bansa. The obedience of the nations shall be his. Now, ito po yung una nating katuruan. Jesus is called. Bakit po tinatawag na Lion of Judah si Jesus? Number 1, Jesus is called the Lion of Judah because he is the coming Messianic King. Base po sa mga talatang ito,
yung Messiah, pag dumating siya yung Messianic King, siya yung maghahari sa lahat ng mga bansa. Now, kung mapapansin niyo po, yung Shiloh po na tinatawag rito, ito po kasi very poetic eh. So, mahirap i-translate talaga tong talata na ito. Kaya maraming mga rabbis, long time ago, pinag-aaralan nila to, pinag-uusapan nila to. At ang tanong nga nila sa kanilang mga usapan sa Babylonian Talmud, even in Targums, no, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ang translation nila dito, Messiah. Now, kaya nga yung mga rabbis, pinag-uusapan nila to. Sabi nila, kailangan pag dumating yung Messiah, alam natin, kilala natin. Ano kaya ang pangalan niya? Pag dumating yung Messiah, ano kaya ang pangalan ng Messiah na yon? At sabi ng ilang mga rabbis, tingin ko ang pangalan ng Messiah ay Shiloh. Binabase po nila ito sa Genesis 49:10. Kasi yung mga Hudyo naniniwala na itong Genesis 49:10 patungkol ito sa Messiah, na pag dumating yung Messiah, yung Shiloh, yung lahat ng mga bansa susunod sa kanya. So Jesus is called the Lion of Judah because he is the coming Messianic King. Base po sa Genesis 49:10. Pangalawa po, Jesus is called the Lion of Judah because he will conquer the nations. Kaya isipin niyo po mabuti, ito yung diagram natin. Yung mga bansa nilikha ng Diyos dito sa creation. Ang original intention ng Diyos sa mga bansa, sasamba, luluhod, magmamahal, susunod sa ating Diyos. Nahulog sila sa kasalanan, hindi na sila sumasamba sa Diyos, nagrebelde sila sa Diyos, pero hindi sila sinukuan ng Diyos, merong pangako ang Diyos ng redemption. Yung mga bansa nasa pa sa ilalim ng pamumuno ni Satanas, pero mayroong pagyurak sa ulo ni Satanas, Genesis chapter 3 verse 15. Yung ulo ng kasamaan, dudurugin ng Panginoong Jesucristo, at yung mga bansa na nasa ilalim ni Satanas ay magiging disipulo at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung promise of redemption. Genesis 49:10. Jesus is called the Lion of Judah because he will conquer the nations. Yung mga bansa na nahulog sa kasalanan, sila'y sasakupin muli ng ating Panginoong Jesucristo because he is the coming King. He is the Messiah. Kaya po, from the time of the first coming of the Lord Jesus Christ, that's the beginning of redemption. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, lahat ng mga bansa na nahulog sa kasalanan, napasa ilalim sa kapangyarihan ng Satanas, kunin nyo silang lahat, disipuluhin nyo silang lahat, at gawin yung tagasunod silang lahat. All the nations, pantata ethne. Matechusate pantata ethne, disciple all the nations, make them my followers. Kaya po yung sa present time po natin ngayon, makikita na natin yung growth. Lumago na. Yung dumami na. Mula sa 12 disipulo or kakarampot na disipulo ng Panginoon Jesucristo sa Palestine, sa Israel during that time. Ngayon po, milyon ang mga disipulo ng Panginoon Jesucristo. And there is no sign of stopping. Hindi hihinto ang ebanghelyo sa panahon natin ngayon. Mula sa time ni Jesus Christ, patuloy ang lalago hanggang makumpleto ang pagtutubos sa mga bansa. That's the second coming of the Lord Jesus Christ. And then perfect world, yung mga bansa po, fully restored na sa ating Diyos. Napakaganda yan po ang istorya ng Biblia. Napakaganda. Full of hope. Kaya ang future natin, pag-asa. Ang future natin, tagumpay ng Great Commission. Hindi po tinawag si Jesus Christ na Lion of Judah for no reason. He was called the Lion of Judah because he will conquer the nations. Jesus is called the Lion of Judah because he will defeat all his enemies. Tinatawag ang Panginoong Jesucristo na Lion of Judah kasi tatalunin niya lahat ng kanyang mga kaaway. Si Satanas, yung mga bansa na nagre-rebelde sa kanya, ikakanker niya, gagawin niya ang tagasunod niya. Yan po ay nakapropesiya sa aklat ni Isaiah, aklat ni Daniel, aklat ng Ezekiel. Maraming prophecy sa Old Testament hanggang sa New Testament na tatalunin ng Panginoong Jesucristo lahat ng mga bansa, gagawin niya mga followers. Kaya sa Psalms, pag binasa mo yung mga Psalms, makikita nyo doon, all the nations will bow down before the King of Kings, before Jesus Christ, the Messiah. Laging ganun yung content ng Psalms. Kasi yung mga Psalms po, Messianic Psalms po yan. Patungkol yan sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang paghahari. At ang isang favorite po na talata sa Biblia ng mga Apostles, Psalm 110 verse 1. Ang sabi po roon, si Jesus Christ aakyat sa langit
At mula sa kanyang trono sa langit, He will conquer the nations. God will put all His enemies under His feet, under the feet of the Messiah. At kapag natalo niya na lahat ng kalaban, sabi po sa sulat ni Apostol Pablo, the last enemy to be defeated is death. Yun na po yung second coming ng Panginoong Jesucristo. So right now po si Jesus Christ nasa langit pero hindi siya nakatambay. Ang ginagawa niya, He's conquering the nations. Even right now. Ngayong araw po, maraming mga tao nangangaral ng ebanghelyo at ngayong araw po sa buong mundo, maraming mga taong nagdidesisyon by the power of the Holy Spirit to obey Jesus Christ and to obey the Great Commission. Araw-araw may naliligtas and there's no sign of stopping the growth of redemption. Yung process of redemption, the first coming to the second coming, patuloy po yung lalago and there is no sign of stopping because the gospel of the Lord Jesus Christ is unstoppable. Kaya po mga kapatid, meron po tayong opportunity na makiisa sa ginagawa ng Diyos na ito. Number 1, ito po application natin. Let's put our hope in the power and authority of the Messiah. Ang pag-asa po natin, hindi dahil sa sarili nating lakas, hindi dahil sa kaya nating evangelize yung mundo. No. Ang evangelism, ang gospel, ang Great Commission magtatagumpay yan because the power and authority is in the hands of the Lord Jesus Christ. Nung inutos ng Panginoong Jesucristo, yung Great Commission, bago siya umakyat sa langit, sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to Him. Ang authority and power nasa Panginoong Jesucristo. And we put our hope in the authority of the Lord Jesus Christ hanggang sa madisipulo lahat ng mga bansa sa mundo. Lahat ng conflict, Israel, Palestine, Ukraine, Russia, magtatapos yan. Wawakasan yan ng yung gospel patuloy na lalago. Pati yung Russia sasambayan sa Panginoon. Ukraine, Palestine, Israel, lahat sila magiging follower ng Panginoong Jesucristo in the future. Meron na po tayo nakikita mga signs na may mga Christian na Palestinian, Christian na mga Israelites, mga Jewish. Pero in the future po, mas dadami pa sila hanggang yung lahat ng mga bansa sa mundo maging follower ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit ako sure dito? Genesis 49:10. Sabi sa Genesis 49:10, darating ang Messiah at yung pagtalima ng mga bansa ay sa Kanya. Susunod ang mga bansa sa Panginoong Jesucristo. So let's put our hope in the power and authority of the Messiah. Number 2 po, believe that Satan and the nations are no match to the Lion of Judah. No match po yung mga bansa kay Jesus Christ. No match sa si Satan. Kahit sabihin mong mga antikristo na concept natin ng mga conspiracy theories, walang one world government na sasakop sa mundo at lahat ng mga bansa susunod doon sa Antikristo. Walang ganon. Ang mga bansa susunod kay Jesucristo. That is prophesied in Genesis 49:10. Kahit meron pang dictator in the future, hindi magwawagi yon laban sa Panginoong Jesucristo. And number 3 po na application natin, study Bible prophecies. Pag-aralan natin yung mga propesiya sa Biblia. Yung totoong propesiya sa Biblia, hindi po yung mga conspiracy theories na mga microchip, na paghaharian tayo ng Antikristo, na magkakaroon ng kung ano mangyayari in the future. Na, by the way, meron akong ginagawang video ngayon, no? Medyo high production video. Tatalakayin ko po yung 5 pillars of the Antichrist. Bakit ba tayo naniniwala na merong maghahari dito na Antikristo at paghaharian lahat ng mga bansa? Saan natin nakuha yon? Pag-aaralan natin, bakit ang tamang katuruan ay si Jesus ang maghahari sa lahat ng mga bansa at lahat ng mga bansa luluhod sa Panginoon, kay Kristo, at hindi sila luluhod sa Antikristo. So let's study Bible prophecies, hindi po mga conspiracy, kundi totoong sinasabi ng Biblia about the future. So pag-aralan po natin yung Bible, maglaan tayo ng panahon, unawain natin ano ba sinasabi ng Biblia sa pag-asa natin, yung biblical hope. At para po sa ating discussion, why is it important to study Bible prophecies? Bakit ba importante pag-aralan natin yung Bible prophecies? No? Pag-usapan natin po yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Usapin natin si Lord, sabi natin sa Kanya, Father, please open our spiritual eyes in order to see what our physical eyes cannot see. In the midst of evil in this world, help us to see Jesus reigning on earth from heaven. At si Jesus hindi nakatambay. Lord, tulungan niyo po kaming makita kung anong ginagawa ng Diyos right now here on earth. That you are conquering the world until
the discipling of the nations is accomplished. Ma-accomplish yung mission, magtatagumpay yung Great Commission, yung Ebanghelyo magtatagumpay. Help us to see that. The discipling of the nations will be accomplished. Please use me. Magpagamit tayo sa Panginoon. I want to participate in the advancement of your growing kingdom here on earth. Start with me, with my family, and with my friends. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po kay Tita Beng na sponsor po natin sa devotion natin na ito. Thank you very much po. At kung meron po ay natutunan sa devotion natin, let us know in the comment section below, and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.